Babasahin ko po sa Tagalog, tsaka ako po i-explain. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa. So, dito po ako maghinto. Sundin mo ang loob mo dito, mapa sa lupa. Di po ba? So, ang tinatawag po na Kingdom of God, sabi ko nga po, ang Kingdom of God is yung mga mabubuting gawa. Hindi po natin kailangan pong antayin yung mamatay ka o whatever. Napakalinaw po dito na sinasabi, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit at sa langit. So, napaka-importante po itong the Lord's Prayer na po ito, na yung iba po, ang ibang tinuturo po is pahabaan ng prayers. Hindi po pahabaan po ang prayers, kasi po ang tinitignan po ni Lord sa ating prayers is yung nilalaman kung anong hangarin mo kay Lord. Sabi nga nila, yung mas madalas pa nga ang sinasabi ng iba na panalang listahan, hindi po department store si Lord, kundi ang ini-impart niya po sa atin is yung mabuhay po tayo na ayon po sa kanyang will, sa kanyang kaharian po. Hindi po natin kailangan yung payamanan. Yung iba po kasi nagtuturo, nami-misinterpret po o ginagamit po nila the words of God, which is okay naman, but titignan nyo lang po kung paano po magturo yung mga inyong preacher, mga teacher, whatever. Dahil po ang pagpapahayag po ng mabuting balita po ay dapat po ito nakikita po individually, hindi po ito nakikita sa bulsa-bulsa or sa account. Kasi nakakatakot nga po yung the more na, sabi na natin na naakay mo na lahat. Pero ito ang titignan nyo po, guys. Suriin nyo pong mabuti kung ano ang inyo pong mga sikta is for God's glory nga ba or for human glory. Ang tinatawag po na God's glory po, dapat nakapokus po sila sa mga needly. Ibig sabihin mo, mga needy person. Ibig sabihin po, yung ginagamit po nila, yung tithes and offering po sa mga nangangailangan. Doon mo po natin makikita po ang talagang pag sila po ay sumusunod sa kautusan ni Lord, kasi tinutulungan po nila talaga yung mga needly person. Hindi po sila paramihan, but now na talamak na po talaga ngayon yung ang title po nila is Jesus Way. Pero pagka pumasok po na po sa kanilang congregation or naging members ka na po doon, may listaan po sila na ito gagawin mo, dapat ganito ka, etc. So, nakikita po, obvious po doon na may sinasabi po nila na rules na ganito, ganun, which is totoo naman, but titingnan nyo nga po mabuti for God's glory or kasi po ang for God's glory po, dapat po bumabait ka, hindi ka po yung mayabang, dapat po gumiginhawa ka, hindi yung lagi kang nalulugmok, which is sabi naman doon na marami naman po kasing verse na po pwedeng kahit umiyak ka, meron ding verse na masaya ka, meron ding verse, but ito po ang titingnan natin. Kung sa sarili na lang po muna natin, guys, ano ba na ang nangyari sa buhay ko nung nasa akin na si Kristo. Yun po ang isa nating tatanungin. Huwag po natin tayong titingin sa kaliwat kanan o whatever, kasi we never know. Kahit nga po, sabi ko nga po, kahit na nga po pinakasikat na mga sikta is ang daming tao, hindi po paramihan po ng members po sa church ang talaga pong salvation, which is God's Jesus Christ came down, pay all our sins. But sabi nga doon, John 3:16, for God so loved the world, He give us the only begotten Son, who believes in Him have eternal life. So, ibig sabihin nun, ang who believes po, hindi po yung ngayon naniwala ka na, bukas hindi na. Dapat po yun
continually, araw-araw po, at nakikita po sa atin sa transformation of our daily life po individually. Hindi po yung sinabi ni ganito, ni ganito. So, nakakatakot nga po na mas marami na nga po ngayon yung paramihan na nga, which is titignan nyo po nga po mabuti yung mga turo po nila. The best way po para malaman nyo po, read the Bible po. Why need to read the Bible po? Para po malaman nyo po yung do and don'ts. Para po lahat po tayo ay mapunta po talaga sa kaharian ni Lord. Sabi ko nga po, hindi mo kailangan din mamatay para makita mo na si Lord. Yung gumawa ka pa lang ng mabuti is ano na po yun, Kingdom of God. Kaya napakalinaw dito sa lupa para lang sa langit. So dito bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawaran mo kami sa aming mga sala para sa pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Sabi ko, yung tukso po napakarami, kaya hindi po tayo maingat, talaga pong maiisahan po tayo ng tukso. So, iadya mo kami sa lahat ng masama, sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kadakilaan magpakailanman. Amen. So, ito nga pong the Lord's Prayers po, guys. Ito po talaga yung dapat po nating ina-apply sa araw-araw. Kasi po, ito po yung talagang turo po sa atin na dapat po sundin ang loob ni Lord dito sa lupa at sa langit. So, hanggang dito lamang po at magandang umaga po sa ating lahat.